kumbaga sabi nga, the rain falls on in everyone, diba? Sa Bible says. Diba? Kaya matuwid ka, hindi ka matuwid, sumusunod ka, o hindi. Lord, lahat tayo may mga process na pagdadaan. Ayan. And then, so ito yung verse natin, syempre. So, Bro Edmond, can you read your verse for today? Wala yata si Bro Edmond. Ayan. So, si Kuya Renante na lang. Kuya Nante, can you read this? Thank you po, Sir Lance. Pagpalang hapon po sa lahat. Ito po yung verse natin ngayon, Joshua chapter 1, verse 3 NIV. I will give you every place where you sit your foot. I promise, as I promise Moses. Yan, thank you, Kuya Nante. Thank you po, Sir Praise God, Lance. no? Napakagandang verse, di ba? And Yes po. pwede natin panghawakan, lalo na yun, may kanya-kanya tayong pinagdadaanan. Di ba? So, I will give you every place where you set your foot. Kung saan man daw tatapakan mo, ibibigay ni Lord yon. As I promise. As I promise, Moses. So, ang Panginoon ang nagsasalita dito. Di ba? Ano ba yung promise ni Lord kay Moses? Di ba? Siya yung kakarat, ano sa, dalating sila sa land of Canaan. Di ba? Sila yung promised land. Di ba? Makakarating sila sa promised land. Okay? And dito pa, inassure na dito sa book of Joshua, not every place he sets his foot is already given to him. So ano man daw yung tapakan nila, yun ay inyo na. 'Di ba? Kaya napakagandang reminder. 'Di ba na kahit Lord, ang layo-layo pa, 'di ba? Katulad nitong ano na to, ika-conquer pa nila yung Jericho, ang dami pa nilang pagdadaanan, 'di ba? So, pero doon sa Canaan, nakatingin sila doon sa promise nila. 'Di ba? This promise is a reminder of God's faithfulness and His commitment to fulfill His word to His people. 'Di ba? Na totoo yung mga pangako. Okay? Ayan. So, saan natin yung Book of Job. 'Di ba? So, dito, in the first 41 chapters, Job experienced the loss of, his health. 'Di ba? Wealth and family. 'Di ba? Nakaka-relate ba ikaw? 'Di ba yung health ko, ako nakaka-relate dito. Dati lakas-lakas ko ngayon. Sa wheelchair ako, 'di ba? Yung wealth, dati may ganito. Tapos ngayon, 'di ba, ito na lang. 'Di ba? And then even family, dun sa mga families natin na malalayo, nawalan ng family nung COVID or even every time or hindi kayo kumbaga nawala na yung relationship. So lahat yun, pinagdaanan ni Job. 'Di ba? Ang pinakaano nito is nawala na yung kanyang nagkasakit na siya, nawala pa yung kayamanan niya, namatay pa yung family niya, yung mga anak niya, wife lang yung natira. 'Di ba? And he questioned God over and over again na bakit? Parang yung ano ni Sis Melissa kanina na bakit ba malapit na ako mag-school pero bakit pa ngayon pinagdadaanan ko to? 'Di ba? Konti na lang eh. 'Di ba? Ganun din yung pinagdaanan ni Job. 'Di ba? And but only heard silence na parang wala siyang naririnig kay Lord na kahit kini-question. But sabi nga dito, he keep walking with God. So yun yung very important na kailangan natin i-practice na matutunan at isabuhay. 'Di ba? Na kahit minsan feeling natin, di naman yata ako naririnig ni Lord. Di naman yata naririnig ni Lord yung mga prayers ko, yung mga hinaing ko, yung mga paghihirap ko. 'Di ba? But us knowing ang Lord natin ay God of promise fulfilling God, divine is a powerful, and we trust His timing, His way, and His will. Nandun tayo na nag-walk pa rin tayo sa Kanya. We continue to follow His command. We continue to represent Him saan man tayo ipadala ni Lord. 'Di ba? And sabi nga dito,
When he has tested me, I shall come forth as gold. Wow, ano ba yun na pag tinetest niya ako, lalabas ako na parang ginto? Di ba na parang gold? Ano pa yun? Paano ba ano yun na gold? Di ba pag kami minimina ang gold, so hukayin siya sa lupa, di ba minsan maliliit pa siya na pagka ano, mold, or malaki tapos paano mo siya mapuform? Lulusawin mo pa siya. Tutunawin mo pa siya. Di ba ilalagay mo sa sobrang init na apoy para maging liquid, yung solid. Di ba kaya lahat tayo may mga pinagdadaanan. Bakit? Kasi may papuntahan tayo. Di ba yung napakagandang gold na refine na makinis? Di ba kala mo, pagtingin mo, kinis na nun. Pero hindi yun ganon. Nung unang natagpuan yun or nung unang namina yun. Di ba may mga madudumi pa yung nakasama. Di ba may mga sa ilalim pa siya ng lupa, na madilim. Di ba ang daming mga process. Di ba sabi nga dito, three things about gold making. Di ba? To become gold, it has to go through fire. Di ba? Para ma-fulfill, maging full ano tayo to be the person God created us to be. Di ba? Kailangan dumaan tayo sa mga pagsubok. Di ba? Kailangan tayong dumaan dun sa mga pag-refine. Di ba? Naalala niyo ba sino bang mga pumasok dito sa school? Ayan, nung grade 1 ka ba? Nag-exam ka ba? Para makapunta sa grade 2? Di ba meron? Paano na lang kung hindi mo na ipasa yun? Di hanggang ngayon, grade 1 ka pa rin. Di ba? Pero kung hindi ka tines, di ba? Kung hindi ka tines, hindi ka magka-qualify sa grade 2. Di ba? Kaya, alam mo yun, it's very important na minsan may mga pagsubok tayo, nakala natin pinahihirapan. Yung teacher ko, pagawa ng assignment. Grabe naman, ang hirap-hirap. Diba? But eventually, kapag ka may nakita ka na tao, na, uy, ano yan, grade 1, examen mo. No, pinagdaanan ko na yan, ganito yung ano ko, diba? Nakakatulong ka pa. Diba? But, bago ka makapunta doon sa stage mo na yon, kailangan dumaan ka muna doon sa pagsubok, sa testing. Diba? Kaya, tulad ng gold, it has to go to fire. Di ba? Kailangan dumaan sa pagsubok para makita. Di ba? Parang yung mga pinag-aaralan natin dito. Di ba? Sa Bible study, okay, ang daming verse, ang daming sharing, ang daming testimony. Pero kapag hindi mo yun in-effect sa buhay mo, hindi mo sinasabuhay, hindi ka pa rin ma-verify, hindi ka pa rin magiging become gold. Hindi ka pa rin ah, kumbaga, magle-level up doon sa pinagdadaanan mo ngayon. Yung spiritual maturity mo, yung character mo, yung pagtingin mo sa buhay. Di ba? Perspective. Kaya very important na kapag may pinagdadaanan ka, alam mo naman na sobrang mahal ka ni Lord at walang tapon kay Lord. Di ba na, yes, may pinagdadaanan tayong ganito na mahirap, pero ano kayang tinuturo sa akin ni Lord? Ano kayang tinuturo sa akin ni Lord for this? Yun yung kailangan kong pag-aralan, kailangan kong matutunan, kailangan kong may sa buhay para pag dumaan ulit ako dito sa pagsubok na to, alam ko na yung gagawin. Or, mayroon akong kaibigan, kakilala, na dumadaan dito, alam ko yung sasabihin. Alam ko yung ginawa ni Lord para sa kanya. At alam ko kung paano mag-witness sa kadakilaan, kabutihan ng Panginoon doon sa taong yun. Diba? At doon, nag-grow ka. Amen? And number 2, the degree of heat and the amount of time needed is decided by the refiner. Diba? So, highlight natin dito yung refiner. Diba? Very important yun, yung refiner, which is the Lord. Diba? So, ang degree daw, ang init, diba? Depende dun sa ibibigay ng refiner, ng nagtutunaw ng gito. Di ba pagka hindi pa siya matutunaw. Pagka mahina lang yung apoy. Di ba? And even kung gaano katagal siyang doon sa apoy, isusugbo doon sa apoy.
'Di ba? Ang Diyos ang nagde-decide nun, 'di ba? So, very important na we surrender our lives to the Lord. Na minsan, okay na ako. Natutunan ko na 'tong lesson na 'to. 'Di ba? Ano na ako, pwede na ako mag-level up. Pero it's not depending on us. It depends on the Lord. Kaya alam mo 'yun, on the other hand, napakaganda nito, lesson na 'to. Bakit? Minsan akala natin ano na tayo, okay na tayo, 'di ba? But buti na lang kasi ang ating mind, ang ating strength ay limitado, 'di ba? Ang ating knowledge ay limitado. Kaya buti na lang ang Lord ang nagdikta talaga at nagdedeklara. 'Di ba siya ang refiner. So, gaano man tayo katagal dito sa ating paghihirap, for example ako nasa wheelchair, gaano man ako katagal dito, it's not up to me but it's up to the Lord. It's for it in His time. 'Di ba? In His way, in His will. Kaya anong gagawin ko? I always remind myself na siya yung master ko, ako yung servant. So nandito ako sa wheelchair na ito kasi ang will ng master ay nandito ako sa wheelchair na to ngayon. At gaano man katagal, sa will din ng master ko, which is the Lord. Di ba kaya, ito, alam mo yun, parang andun ka sa, sa dagat ka na kapag ka lumalaban ka dun sa alon, parang nang hirap-hirap kasi nga, ang laban mo sa alon yung babagsak ka, madadapa ka, or titilapon ka pabalik. Diba? Pero kapag sinunod mo lang yung will ng Lord, diba? Pwede kang mag-floating, naka-float ka lang sa tubig. And kung saan ka nadalhin, doon ka tatayo, doon ka babangon, doon ka may gagawin, diba? Doon ka, ah, kung ano yung will niya. Diba? Kaya, hindi, ano yung buhay mo. Kumbaga, hindi ka fully struggle. But, ibagkos, you enjoy the journey. Na yes, ang hirap nitong pinagdadaanan ko, pero praise God, kasama ko ang Diyos at sinusustain niya ako. Diba? Sabi ko nga kanina, paggising mo pa lang, sinusustain ka na niya. May hininga ka pa. Diba? May mga tayo na kakilala tayo na umano nga. Diba? And ngayon, nandito pa tayo, buhay pa tayo, dahil may purpose pa si Lord. And hindi pa tapos si Lord. Dahil nire-refine pa niya tayo. Dinadalisay pa na tayo. Parang dito. Diba? Kaya, alam mo yun, talagang while waiting, sabi nga dun sa kanta, we worship, we serve Him. Diba? And mag-grow tayo dun sa relationship natin sa Kanya. Diba? Because it's all about Him. Diba? We really have to, yung paalala ni Paul sa atin, that we have to die in ourselves and live for the Lord. Diba? To deny ourselves, carry our cross daily, and ano yung pinaka-importante doon? Follow Him, follow the Lord. Na habang dumadaan ka dun sa mga pagsubok na to, habang binubuhat mo yung mga cross at iniisang tabi mo, yung mga desires mo, yung mga gusto mo, ay maglilingkod ka sa Panginoon. Di ba? Maglingkod ka. Bakit? Hindi ka naman niya pababayaan Hanggang ngayon nga, kumakain ka pa. Hanggang ngayon, nakakatulog ka pa. Hanggang ngayon, may bahay ka na tinutulugan. Hanggang ngayon, may pamilya ka na nag-aaruga sa'yo. Diba? So, we have to see that in that way, in God's way. Diba? Kaya nga, prayer natin everyday na, Lord, buksan mo yung mga mata ko dun sa mga bagay na gusto mong ipakita sa akin. Kasi itong mata ko, selfish to Diba? Gusto akin lang, gusto lang maganda, gusto ko akin lang, or ako lang ang mabibenefit. Diba? But if you see it in God's way, ano ba yung magiging kapuri-puri sa Panginoon? Ano ba yung magiging kalugod-lugod? Diba? So, yun yung ating it's all about yung will ni Lord sa buhay natin. Gaano man kabigat yung pinagdadaanan natin, gaano man katagal, it's not depending on us, but it's depending on the Lord. And ang pinakamaganda nun, si Lord ang bahala sa atin. Diba? He will provide strength, wisdom, guidance, family, kaibigan, even jobs, work, finances, lahat yan, ipoprovide ni Lord. Sabi nga, di ba? It's God's will, it's God's bill. Di ba? Nakakatuwa na kahit
May mga pinagdadaanan tayo yung nakakapagpa-check up pa. Pag may mga tao na pinapadala si Lord para bigyan ka ng advice, and a lot more. Di ba minsan hindi natin napapansin yun na si Lord nandyan lang pala. Kala natin iniwan na tayo. Di ba yung pagsilbihan ka ng iyong pamilya? Hindi mo ba alam na kung hindi yun inano ni Lord? Di ba binigay sa buhay mo? Nawala ka rin. Baka sabi ko nga lagi sa mag-ina ko, talagang literally, pag wala kayo, patay na ako. Kasi wala na eh. Pag bangon ko, pag higa ako, gising ko, gano'n na lang ako. Walang magtatagilid sa akin, walang magtatayo sa akin, walang magpapakain sa akin, walang mag-help sa akin para mag-CR. Wala na, patay na. Diba? But the Lord is in control. Diba? The Lord is at work in our life. Kaya it's always, katulad ng lagi yung sinasabi, every gising is a blessing talaga. Truly, indeed, it's really true. Na blessing talaga. Pag gising mo pala, pag mulat pa lang ng naramdaman mo yung init, it's really a great blessing. Amen? And yung number three, syempre, if the process is rushed, we end up with a less valuable substance like it. Diba pag kami namadali natin, yung process, nag-ano tayo. Kumbaga sa laking dagat kasi ako, halimbawa, alimango. Diba nakikita na ba kayo ng alimango na luno? Yung ibig sabihin ng luno is yung soft-shelled. Diba na, yeah, mukhang ano, pero pag pinindot mo, ang lambot-lambot ng shell. So parang ganun din na, hindi siya ano, malambot yung pagkakagawa sa kanya. Diba? Kaya hindi siya matibay. So kaya hindi natin dapat nirarush. Diba? Ano man yung ating mga kung halimbawa, sa pag-aaral mo yan, ni-rush mo, or nag-cheat ka, or whatever it is, exam, nandaya ka, di ba? Kapag ikaw na yung nandun sa harap, pag tinanong ka, wala ka may sagot kasi nandaya ka. Di ba? For example, sa mga marriage naman, di ba? Naku, kung ano na agad kayo, kung mag-sexual immorality, so hindi nyo ma-enjoy yung marriage nyo. First, second, nag-aawayan na. 'Di ba? Or dun sa project mo, okay, sige, maglagay ka na lang. Hayaan mo na para mabilis na, mag-aayos na yung lisensya mo. 'Di ba? Kapag 3 days, in-audit, ganito pala yung nangyari. O, di lalo kang nawala ng business. 'Di ba? And a lot more. 'Di ba? Ano man yan na iyong minimithi, dream, goal, ano man yan, you have to follow the process. 'Di ba? And pinaka-importante nun, we have the Bible to guide us, to pray. 'Di ba? And even fellow believers to give us advice. 'Di ba? Kaya huwag tayong magmadali. Everything happens in His time. 'Di ba? For example, oh Lord, gusto kong magkasasakyan. Paano kung binigyan ka ng sakyan, di ka pa pala marunong mag-drive? 'Di ba? Di nabangga ka lang, nakasakit ka pa ng iba. Or wala ka pa palang lisensya, nahuli ka pa, di mas lalong hatak pa yung sasakyan. And marami pang iba. Di ba kaya we should trust the process of the Lord. Di ba na kailangan we surrender to Him. Di ba na siya lang yung susundin. Amen? Yan. Right? So, sabi nga, sa reminder ulit, is I will give you. Diba? Pakaganda. I will give you every place where you set your foot as I promise. So, napakaganda dito na sinabi ni Lord kay Joshua na ibibigay. So, very important dito na points is yung faith, di ba? Na kailangan yung faith mo buong buo sa Lord. Di ba? Binibigay natin. It's yung faith natin dun sa promises ni Lord. At ang pinakamaganda nito, hindi naman kung sino-sino lang basta ang nag-promise sa iyo eh. 'Di ba? Kung ano mo is this is the Lord is the creator of the universe. 'Di ba? And lahat kaya niyang ibigay yung kanyang nag-iisang bugtong na anak binigay para sa iyo. Namatay sa iyo sa kasalanan mo para lang mailigtas. Ano pa kaya ang hindi niya kaya ibigay para sa iyo? 'Di ba? And
Sunod doon is, magkaroon tayo ng courage. Di ba? Prinamis niya to eh, di ba? Oh Lord, sabi mo, sasamahan mo ako, so ano man to, pinagagawa mo, susundin ko. Di ba may tapang tayo? Di ba may tapang tayo na sumunod? Di ba kasi ang Lord natin ay cornerstone. Di ba yung ang sandalan natin ay sobrang tibay. Di ba? Sabihin mo nga, sandalan. Ayan, di ba? Parang tayong mga nakaupo. Ayan, pinakamatibay yung sandalan natin. Kaya mayroon tayong tapang na harapin yung mga obstacles natin sa buhay. Yung mga problema natin. Yung mga sakit, kahirapan. Di ba? Mayroon tayong lakas ng loob upang mapagtagumpay. And then, most importantly, dito sa verse, is yung obedience natin. Di ba? Very important yung ating pagsunod sa Panginoon. Na kung sabi ni Lord na wag mong gawin yan, ibig sabihin ay wag mong gawin. Dahil makakasama yan sa, di ba? Or hindi yan yung will ko. Ano, marami pang reason, but above all, yung heart natin of obedience, that we should always remind ourselves na He is the Lord and our Savior and our Master. Di ba? And tayo, ano yung position natin? We are servants. Di ba? We follow the will of God. Amen? And, syempre, in summary, so, to get what I have promised, para makuha yung promise ni Lord sa atin, you must walk out the process. Diba? So, in-highlight ko dito yung must. Diba? Hindi, maybe, hindi, if you just feel like, or kung gusto mo lang, diba? Pero must, kailangan. Diba? Kailangan. Kailangan mong pagdaanan. Kailangan mong mapaglampasan. Kailangan mong mapagtagumpayan. Kasi kung hindi ka dadaan doon sa proseso, magiging parang yung crab ka na luno, yung malambot ang make. 'Di ba? Na pagka may predator, pagkagat, butas agad. 'Di ba? Kumbaga may dumaan pagsubok, laglag agad. Pero kapag dumaan ka doon ng process, matigas yung shell. Even nga tao, hindi kaya kagatin yung shell eh. 'Di ba? So, we must ano yung process. Kaya we should continue to have faith, have courage, and be obedient sa Lord. Amen? Ayan. So, next. Ayan. So, sabi nga ni American poet C.E.Y., the person who succeeds never waits for the crowd. So, they strike out for themselves. It, it takes nerves and takes a lot of grit, but the person who succeeds has both. Has both. Success is the accomplishment of that which people think can't be done. Tingnan natin sa Tagalog, mas maganda. Diba? So sabi niya dito, ang taong nagtagumpay ay hindi kailanman naghintay para sa karamihan. Diba na, para magtagumpay ka, kailangan mag-move ka na agad ngayon. Diba? Na-imagine mo kung anong grade 1 ka, hindi ka nagpasok ng grade 1. Diba? Hanggang ngayon, grade 1 ka pa, hindi ka makamove, hindi ka magtatagumpay. Diba? Buti na lang nag-move ka na. Hindi ka na, walang intay-intay. Diba na, okay, 7 years old na ako or 6, okay, pasok na ako. Diba? Or ano man yon, diba? Tuloy ka na agad. Ka nang maghintay ng iba pa. Diba? At nagpupursige sila sa kanilang sarili. Diba? Inaasahan natin yung ating mga sarili. Kahit tayo may mga kapansanan. Diba? Sabi, kaya nga laging encouragement, ano pa ba ang kaya natin gawin? Diba? Kasi focus tayo dun sa mga positive na kaya pa natin gawin. Diba? Marami tayong mga kasamahan dito na nagtatrabaho pa. Kahit ano may mga, ano nila, estado. Diba? Kahit nakahiga na lang. Diba? May gadget, yung isa nating ka-brother dito. Diba? Nagtatrabaho pa. Oh, diba? Yung si Nick Buishik, putol na ang kamay at pa, nag-encourage pa, nag-respect pa. Diba? Focus on what you can do. Diba? Kasi, sabi kaya nga lagi kong sinishare sa inyo na
kung ano man yung meron ka ngayon, di ba? Oy, hindi ka na makatayo, hindi ka na makataas ang kamay or paa, katulad ko, di ba? Pero ano man ang meron ako ngayon, sapat lang yon para sa mission ko ngayon. Di ba? Kaya iyon, hindi magiging dahilan na hindi ako makaka-join ng PWD fellowship or hindi ako makakapagtrabaho or hindi ko mako-complement yung asawa ko, yung anak ko or mag sa kanila. Di ba? Kasi focus ako doon sa kaya ko nung gawin. Di ba? Focus tayo doon sa kaya pa natin. Amen? And sabi pa nga dito, ito ay nangangailangan ng lakas ng loob. Ito ay nangangailangan ng maraming katapangan. Di ba? Para mag-succeed. Ngunit ang taong nagtatagumpay ay may parehas nito. Ibig sabihin, mayroon na siyang katapangan, mayroon pa siyang lakas ng loob. Diba? Para magtagumpay. Ang tagumpay ay ang pagtupad na sa kung ano ang iniisip ng mga tao na hindi magagawa. Di ba? Sabi niya, ay, hindi to kayang gawin. Pero ikaw, pinuntahan mo na, ginawa mo na, and then nagawa. Diba? And then successful ka. Yun lang, how simple it is. Diba na, hindi kayang gawin yan. Walang makakagawa niyan. Diba? Ikaw, siyempre, pray, and then lakas ng loob, and then katapangan, wisdom, guidance, hindi ka kay Lord. And then, if it's His will, you will accomplish it. Diba? So, praise God. Diba? Because hindi tayo mababayaan. Right? Pero, siyempre, wag rin tayong magpapaano sa ating complacency, fatigue, doubt, criticism, and discouragement. Diba? Every day, meron tayong ganyan na, ayoko na nga itong mag-devotional or mag-read ng Bible. Nood muna ako Netflix. Diba? Complacency, palagay ka na. Kasi masiya ka na doon sa ganon. Diba? Bukas na lang ako mag-Bible or bukas na lang ako di-join sa ganito or magsiservice. Diba? Or fatigue na, pagod ka na. Diba? Nako, pahinga muna ako, parang hindi ko na kaya. Diba? Hindi ko na ano. Or sa doubt. Diba? Okay, parang magagawa ko kaya yun. Diba? Or ma-accomplish ko kaya. Diba? Parang hindi. Diba? Or sabi ng mga iba, criticism na, hindi mo kaya yan. Diba? Wala kang K para gawin yan. Diba? Or wala kang hindi mo kayang gawin yan. Diba? So, yun din. Even discouragement na sa mga tao sa paligid mo, even family mo, di ba? Ay, naku, hindi natin kayang gawin yan or mahirap yan. Diba? Every day, every moment, dumadaan yan sa akin. Diba? Sa pagsubok. Hindi lang sa PWD. Even sa mga hindi PWD. Diba? But, sabi nga dito, everyday hurdles to overcome. Sabihin mo ay overcome. Yan. Sa Tagalog, mapagtagumpayan. Diba? Lahat yan ay mapagtagumpayan natin araw-araw. Yan. Amen. Araw-araw. Yes. And sabi pa nga dito, and to do that, para mapagtagumpayan, we need to keep on walking. Talagang ibig sabihin nito, not literally walking, but magpatuloy doon sa anuman ang pinagagawa sa atin ito. Diba? Ano ba yung pinagagawa sa inyo? Ang trabaho, trabaho ka, doon sa kaya mong gawin. Diba? Or mag-join ka sa fellowship, join ka. May gadget ka naman, may internet, join ka. Diba? Ano ka ng pamilya mo, mahalin mo. Diba? Hindi mo kaya silang yakapin, pero kaya mo naman silang pagsalitaan ng mabubuti. Uy, salamat sa pag-aaruga mo sa akin, ha? Uy, sarap ng niluto mo. Uy, salamat sa pag-aabot sa akin ng ganito. Uy, salamat, pinalitan mo ako ng damit ngayon bago kami mag-fellowship. Uy, salamat, medyo inano mo ako, tinulungan mo ako dito. Diba, those compliments, magagawa mo yung nagagawa sa'yo ng Lord. Diba, just focus on the things that you can still do. Diba, at huwag ka mag-focus dun sa hindi mo kayang gawin. Huwag ka mag-focus dun sa mga complacency, fatigue, doubt, criticism, discouragement. But
i-overcome mo yun with God's word. Kung ano yung sinasabi ni Lord na ikaw ay malakas. Diba? Ikaw ay may magandang plano si Lord sa'yo. Diba? Na ikaw ay ipoprovide ni Lord ng lahat ng pangangailangan. Diba? At the right time, in the right place. Diba? At ikaw ay creation ng Lord. At may great plans siya. Diba? Yun yung mga pakikinggan mong boses. At ma-overcome mo every day, every mga struggles. Amen? Ayan. So, sabi nga dito, so when we really need God, He shows up and does for us what we cannot do for ourselves. Ano ba yung mga hindi mo kayang gawin? Ako, hindi ako kayang magluto na doon. Hindi ko, ano, hindi ko na kaya yun. Maglinis ng plato na ko. Hindi ko na kayang gawin yun. Diba? Pero, na-accomplish dahil sa tulong ng anak ko, ng asawa ko. Diba? And ako naman, yung part ko, so, bilang ama, pag-provide, trabaho, diba? Sometimes, yan, napupuyat, kailangan tapusin yung mga ganito, gawin yung mga ganito, but they support me. Diba? Ano man yung mga hindi ko kayang gawin, diba? Si Lord ang nagpapakita na, oh Lord, thank you. Diba, Lord, thank you, nakakain na naman ako ngayon. Lord, buti na, hindi ako nagpigil ng ihi. Nag-ano ako, dito yung aking, yung pinadala mong tulong. Diba? Salamat, Lord, sa pagmamahal mo. Diba? And, sabi pa nga dito, the rest of the time, which is most of the time, He is strengthened us. And say, anong sabi? You have to walk out the process. Diba? Kailangan mong pagdaanan yung mga proseso. And pinaka-importante dito is si Lord kasama lagi na. Diba? He always shows up. And that's for us. What we cannot do for ourselves. Diba? Napakaganda. Naramdam mo yung pagiging tatay ng Lord sa atin. Diba? Na minsan, kala mo, hindi mo nararamdaman. Pero, alagang-alaga ka. Diba? Guided ka niya, provided ka niya, strengthened ka niya. Diba? Binibigyan ka ng wisdom. Kaya, alam mo yun, ang response lang talaga natin is magpasalamat. Alam mo yun, kung hindi ka mapagpasalamat na tao, it's so hard na to live a Christian, following the Lord's life. Because, alam mo yun, katulad nito, may kapansanan ka, pero pinoprovide ka ni Lord. So kung hindi mo ititingnan yung ipagpapasalamat, malulungkot ka na, ay, nasa wheelchair ako, hindi na ako makagala, hindi na ako makapunta dun sa labas ng walang katulong. Alam mo yun, negative thoughts ka eh. Di ba? Pero, kung ikaw ay mapagpasalamat, at saka, alam mo yung process ng Lord. Di ba? Mararamdaman mo, Lord, thank you. Kasi at the end of the day, sinustain mo ako. Hindi lang doon sa mga pamilya ko, pero yung lakas ko sa araw na ito, sinustain mo ako. Di ba? Doon sa mga ginawa ko, tiningnan ko, narinig ko, napanood ko, and a lot more. Di ba? Nandun ka eh. Hindi mo ako pinababayaan. Kaya, thank you, Lord. Kaya, maglilingkod ako sa iyo. Sabi nga, di ba, as Jesus died for us, we must live for Him. Di ba? Every day, every moment of our life. Amen? Ayan. So, ano yung action point natin? So, paano yun? Yung pagsasabuhay. Siyempre, laging mayroong pagsasabuhay. So, if you are walking out the process now, nga dito, keep walking, God is there with you. Diba? Ano man yung gusto mong i-accomplish, God is there with you. Sabihin mo nga sa sarili mo, God is there with you. Yan. Kasama ko ang Panginoon. Alright? So, yun. So, very important na we always see what God wants us to see.
Lahat tayo may pagsubok na pagdadaanan. Di ba? Pero, ang Diyos ay lagi natin kasama habang dumadaan doon sa mga pagsubok. Amen?